Hi mga ka-Promdi! Nandito tayo ngayon sa Central City Mall dito sa Surrey Central. Ayan yung entrance. So for today's vlog, pag-usapan natin yung mga bagay dito sa Metro Vancouver. Ano ba yung masaya? Ano ba yung hindi kagandahan dito sa lugar na to? Kaya, liga, pag-usapan natin. Pero, sakay muna tayo ng scooter. Okay. So, habang nagkikwentuhan tayo, pag-usapan natin yung mga bagay na maganda at hindi maganda dito sa Metro Vancouver, sa Canada. So, pero kung bago natin simulan, di pa kita subscriber, please subscribe to my channel. Follow mo na rin ang aking Facebook page. So, yeah, we moved here in 2021 as a student. Wife ko yung nag-aral and then ako yung naghanap ng pathway namin for residency, permanent residency. And praise the Lord, nakakuha tayo ng permanent residency dito sa Canada through the BC or British Columbia PNP or Provincial Nominee Program pathway. Sidewalk close. Ikot tayo sa kabila. So, tatawid tayo dito kasi sarado pala may ginagawa dun sa side na yun. So, ang maganda dito sa Metro Vancouver, Canada, napakatahimik. Hindi naman tahimik, pero napaka peaceful, generally safe ang lugar na to. Hindi kagaya sa ilang lugar sa Philippines. Alam nyo na, medyo alam mo yung minsan yung pakiramdam na hindi ka man lang makapag-cellphone habang naglalakad sa kalsada. So yun yung mahirap dito. You can just use your phone anytime, anywhere you want. Wala namang mga agaw ng cellphone mo. Tapos yung kids mo safe naman. Dahil kapag uwi sila galing school, some of them can go home by themselves. Naglalakad lang, basta malapit lang sa bahay. And hindi ka masyadong mag-aalala. Isa pang maganda dito sa Canada, Canadians are mga polite. Mababait ang mga Canadians. I think I've been to US before. Mas mababait ang mga Amerikano, mas mababait ang mga Canadian. Ito yung library pala dito, Surrey City Center Library or Surrey. So maganda tong library na to, malaki. So speaking of this library, yung mga government dito, like cities, gaya nito, City of Surrey, may mga library. Ganyan, magaganda at malalaki yung mga library nila. You are free to go inside. Sign up ka ng card mo, library card. It's free. So you can borrow any books, materials na kailangan mo. Mag-aral ka ng English test for IELTS. Meron kang magagamit at meron kang mahihiram sa library. If you also need a computer, kung wala kang mga computer sa bahay, you can also use it. Meron silang mga computer doon na pwede mo gamitin. If you're doing research, wala kang sariling laptop, you can use it for free. At kung meron kang mga ipiprint, meron din doon, pero may bayad yung printing. Mura lang naman. Yung mga dito siguro, mga cents lang, I think.
So another good thing about living here in Metro Vancouver is, or in Canada in general, pag nag-aaral ka, yung anak mo sa school until high school is free. Basta sa mga public school. But if, of course, if you go to private school like Catholic school, may bayad yan. Pero yung mga public school dito, libre. Yung curriculum ng mga bata dito, very different from curriculum na nakasanayan natin sa US, tuloy sa Philippines. Sa Philippines kasi, bata pa lang sobrang intense na ng academics eh. Dito ang curriculum nila, it's very balanced. Hindi intense ang academics nila. Pero balance kasi marami silang mga playtime. So, yun yung train. Nakita niyo yung train. Ito, nasa ilalim tayo ng train. So, ganun yung mga curriculum nila dito. And siguro another thing na good, na maganda dito sa Canada is healthcare. Maganda in a sense kasi libre. Pero may, dahil sa lumalaki rin ang populations ng Canada and konti lang ang facilities healthcare nila, nagkakaroon din ng problema ang healthcare system dito. Nagkukulang ng mga professionals like doctors. Yun yung challenge ngayon ng Canada kasi sabi nila dito, if you go to emergency, if it's not life threatening and you go to emergency, you will need to wait for hours, like 4 or 5, some of them sabi 8 hours. Emergency na yun ha. Unlike kasi sa Pilipinas naman naasikasuhin ka eh. Kaya may pera ka o wala, asikasuhin ka sa emergency eh. And then saka mo na lang i-settle yung bill mo, di ba? Pero dito, it's totally different. So, dahil nga sa kakulangan, although it's free, challenge naman yung pagpunta mo ng emergency, di ba? So, may negative din. But, for those life-threatening, I believe inaasikaso naman nila on the spot. And ayun yung train. Kita nyo? Yeah, humindula ako sandali dito sa skate park. And yeah. So, but dun sa mga kailangan ng mga operations kasi medyo life-threatening, usually nai-schedule naman sila agad for operations. So ilan lang yan sa mga good things about living in Canada. So break muna tayo. Ito yung skate park, malapit lang to sa bahay namin. If you see those two buildings, andun lang sa second building na malayo yung bahay namin. So pwedeng lakarin less than 10 minutes. So yeah, minto lang ako sandali. So ano naman ang mga negatives about living in Canada? So siguro ang pinaka negative is very high ang cost of living dito sa Canada. Lalong-lalo na I believe sa Toronto, dito sa lugar namin sa Vancouver. Medyo mataas ang cost of living dito. Siguro just to give you idea, sa Singapore kasi pag pupunta ako sa labas, kakain ako sa labas ng lunch, dinner, I think yung 5 Singapore dollars mo, meal na yon. Depende sa kakainan mo doon. Minsan may drinks na siguro nung before the pandemic season. Ganun kamura ang pagkain doon eh. Kung may rice ka na, may chicken ka na, may soup pa yon. And then minsan may drinks pa, 5-6 dollars. Ang conversion rate naman ng Singapore saka ng Canadian dollar, same lang naman. I believe $40 ang Singapore ngayon. Yung Canada, $40. Ay, 40 pesos sorry. Yung conversion. Pero dito, kapag kakain ka sa labas, mura na kapag may nakita ka $12. But average, I think, mga $15. Imagine. Pero meron din yung
advantage. Kasi, if you go to a fast food, gagastos ka rin ng mga $15. Pero if you go to a sit-in restaurant, yung mga restaurant talaga, yung kada meal nila, $15 din halos. 15 to 20. Mga ganyan. So, minsan, kapag gusto mong kumain ng mas masarap kaysa sa fast food, ebe, pupunta ka na lang doon sa mga sit-in restaurant. Di ba? Konti lang dinagdag mo, mas masarap yung pagkain mo. Eh, mas healthy pa kaysa sa fast food. So, yeah, that's one of the negatives about living in Metro Vancouver dito sa Canada. Second, maybe the tipping culture. Tip, yung pagbibigay ba ng tip habang kasi parang ano na siya out of control. Dahil minsan bibili ka lang naman ng kape mo na napakabilis lang naman gawin sa Tim Hortons, Starbucks. Alam mo yon, yung magbabayad ka, meron na doon nakalagay sa pinpad nila ng ilang percent yung iyong ilalagay mong tip. And minsan, mahirap hanapin yung no tip. So, automatic nakalagay doon minimum 10%, 15, 25, minsan umaabot pa ng 35%. Samantalang yung kape mo, isa lang naman ang bibilin mo and ite-take out mo lang naman or to go. Diba? So, minsan nakakaanong mag-order sa ganon. Kasi nga parang napipuwersa ka na mag-tip. Diba? I mean, if you have extra money, why not? If you think they gave you a good service, go ahead. Diba? At meron ka namang extra fund. Pero, sa mga ganong sandali ka lang naman doon, like 2-3 minutes lang, I don't think tip is necessary. Pero kanya-kanya tayo ng opinion. Diba? So, yun. Third negative about living in Vancouver. Siguro ang minsan kapag merong nasira sa bahay nyo or at hindi mo kayang ayusin, gagastos ka ng malaki to repair. Kunwari, plumbing, di ba? Yung mga tubo nyo sa bahay, medyo mahal magpagawa. Aabutin ka na ng mga 300. Depende sa sira. Minimum. Mga 250 minimum. So, kagaya recently, kailangan naming alisin yung carburetor. Yung grinder yon actually na nasa ilalim ng sink para kung meron lumusot na medyo malalaking tipak ng food scrap, magagrind siya and mas madali siyang ilabas at hindi siya mag-plug doon sa pipes. So nasiraan kami noon, hindi ko kayang ayusin kasi I don't have tools also. So kumuha kami ng mag-aayos. So buti sa mga ka-church namin, mayroong mga marunong, sila na lang yung namin, pinagawa namin. Pero dati nung pinalitan ko nung kailangan namin palitan yung sirang gripo, ako na lang yung gumawa kasi medyo kaya naman. Basic tools meron naman kami, medyo nagawa ko yon. Pero kagaya nun, pagtatanggal ng carburetor, medyo mahirap. Tapos in the end, yung tubo kasi kailangan mo i-realign, papalitan ng tubo para wala na yung carburetor. So mahirap. Medyo mahal ang ginastos. Naka 250 rin kami. Mura na yon kasi nga taga-church naman yung gumawa. At saka, ano pa ba? Ang pangit about, pangit talaga. Isang di maganda living in Metro Vancouver. Ito hindi naman to talaga negative. It depends on the person's perspective. If you're the type of person na gusto mo maingay, yung tipong lahat very accessible, it may be negative for you. Kasi dito, although accessible naman lahat, but sometimes you will really need to drive just to go to one place to another. Let's say, punta ka ng grocery lang, and syempre, pag winter, di ba? Medyo mahirap mag-drive, madulas ang kalsada, makapal masyado ang snow, medyo delikado. So, yun yung negative. But if you're someone na napakalapit lang naman ng grocery sa'yo, kagaya namin, 5 minutes walk, hindi na siya negative para sa amin. But for some, negative yon kasi nga, una, gusto mo lang naman mag-grocery pero ginaw ka. Diba? So, medyo
Yun. Yung weather, depende yan sa tao. I would say negative for most, especially do sa mga hindi sanay sa lamig. Diba? But for some, gaya ko, ako na-enjoy ko naman ang lamig dito. And especially dito sa BC, British Columbia, hindi naman sobrang extreme ng winter dito. Diba? Unlike sa ibang province of Canada na hindi ko mai-compare kasi hindi pa naman ako napunta doon. Yeah, but Manitoba, medyo talagang malamig doon. Alberta, medyo mas malamig. Mas mahaba ang winter nila. So, yeah, I think negative pa. Marami din dito palang mga homeless. Yung homeless na talagang literal na nasa kalsada lang sila. Doon sila natutulog, doon sila kumakain. And most of them are using drugs. Dito kasi sa Canada, yung drugs they considered it, yung drug addiction they considered it, some of them health problem, but for some syempre hindi, di ba? Hati ang tao in terms of drugs dito sa Canada. Kasi nga like marijuana is yung weeds, legal dito ang weeds and then yung weeds kasi parang sigarilyo na lang, maamoy mo nga siya kahit saan minsan may yoyosi, pero weeds pala yon. Iba yung amoy niya, strong na halaman. So I don't like the smell. Pero di ba sabi nga nila ang marijuana is medicinal naman. So I'm not sure. I don't want to use, of course. Ayoko ng sigarilyo, ayoko ng weeds. So yeah, yung mga homeless yan, mga users sila. I'm not sure kung anong drugs. But itong mga homeless, mga harmless sila. Huwag mo lang sila syempre, yung ipoprovoke. So, kasi nakakaawa rin naman talaga sila. Kasi in church nga namin, meron kaming night ministry wherein nagpapakain sila ng mga homeless. Marami ditong ganon, mga churches, nagpapakain sila ng mga homeless. So, yeah. Yun yung isa pang medyo negative. About living in Canada. So yun na lang muna. Overall, maganda ang Canada. Madaming opportunities, of course. Then kailangan mo lang syempre talagang i-explore. Yeah, hindi ako nagsisisi pumunta ako dito kasi yung quality of life mas maganda. Dito kasi ang mga tao wala namang pakialam kung mayaman, mahirap ka. Walang pakialaman kung ang trabaho mo cleaner, dishwasher, warehouse, or nasa big boss ka ng opisina. Hindi mo mararamdaman masyado yung pressure, discrimination na nasa bababa ka, nasa taas ako. Walang ganun. They respect each other dito. So yun na lang muna. So, salamat sa panonood ng ating mini vlog. Please like this video, share, follow my Facebook page, and subscribe na rin sa ating YouTube channel. Thank you everyone. Bye!